Dear friends, the current international situation is changing dynamically. We can see how the situation in the Middle East has sharply escalated. And shifting our focus to more breaking news coming in the latest, we're learning that Iran's foreign minister said that he will head to Moscow today itself and will meet Vladimir Putin in Russia. Biglang nabahag ang buntot ni Putin nang magpakita ng kakaibang puwersa militar ng Amerika nitong mga nakaraang araw. Nanlaki ang mata niya nang ipamalas ni Trump ang hindi matatawarang lakas ng sandatahang lakas niya. Kaya napapaisip tuloy siya kung kakayanin ba ng Russia ang US kung sakaling maglaban silang dalawa. At sa video na ito ay tatalakayin ni Paolo ng detalyado kung bakit nagimbal si Putin nang magpakitang gilas ang Amerika. Pag-uusapan din natin dito ang iba't ibang latest developments sa buong mundo. Pero bago yan ay hihingi lang ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na po yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Ngayon, back to the video. Noong June 22, bumagsak mula sa langit ang mga bomba ng Amerika sa tatlong pangunahing nuclear facility ng Iran. Isang hakbang na halos walang sinuman ang nag-akala na mangyayari. Pero hindi lang ito simpleng pag-atake. Isa itong matinding pahiwatig ng kapangyarihan. Isang mensaheng malinaw na nagsasabing, kapag tinulak mo ang Estados Unidos sa sukdulan, lalaban ito ng buong lakas. At may isang taong hindi mapakali habang pinapanood ang lahat ng ito, si Russian President Vladimir Putin. Para kay Putin, malinaw ang mensahe. Huwag mong subukang kalabanin ang toro kung ayaw mong sunggaban ng sungay. Sa loob ng iilang oras, pinakawalan ng Amerika ang sunod-sunod na air at submarine-launched missiles na tumama sa Fordo, Isfahan at Natanz, tatlong lugar na sentro ng nuclear program ng Iran. Ayon sa mga ulat, ginamit ng US ang GBU-57 bunker-busting bomb o tinatawag ding Massive Ordnance Penetrator. Timbang nitong halos 30,000 pounds, kayang bumaon sa halos 200 feet lalim bago sumabog at wasakin ang anumang tinatamaan. Sa Fordo, 6 na crater ang nakita, patunay na ang mga bomba ay bumaon ng malalim papunta sa underground facility. Sa Isfahan, wasak ang mga gusali dahil sa direktang airstrikes. At sa Natanz, parehong missile at bunker buster ang tumama. Pero hindi lahat tagumpay. Noong June 24, iniulat ng New York Times na kahit matagumpay ang operasyon sa pisikal na aspeto, maaaring ilang buwan lang ang itinagal ng pagkaantala sa nuclear program ng Iran. Bago pa man ang pag-atake, naipuslit na ng Iran ang malaking bahagi ng kanilang enriched uranium mula Fordo at iba pang pasilidad. Ngunit kahit na ganun, winasak ng Amerika ang mga estruktura ng pinakamahahalagang nuclear facilities ng Iran. At habang abala ang buong mundo sa pag-analyze ng epekto ng Operation Midnight Hammer, tahimik na nakaupo si Putin sa Kremlin, pero hindi mapalagay. Ayon kay Hamish de Breton Gordon, isang dating opisyal ng British Army at eksperto sa chemical at nuclear defense, sigurado akong nanginginig si Putin ngayon sa Kremlin dahil nakita niya ang kakayahan ng Amerika. At may mabigat siyang punto dahil ang tunay na leksyon ng Operation Midnight Hammer ay ito. Kahit gaano kagaling ang air defenses ng isang bansa, wala itong laban kung sabay-sabay na umatake ang mga modernong fighter jets at high-precision missiles ng Amerika. Isang leksyon na direktang sumampal sa mukha ng Russia. Bakit? Kasi halos lahat ng air defense systems ng Iran ay gawa o idinisenyo ng Russia. At kung nabigo ang mga ito na pigilan ang pag-atake ng US at Israel, paano pa ang Russia? Balikan natin ang air defense history ng Iran. Noong dekada 1980, sinimulan ng Iran ang pagbili ng mga HQ-2 missile systems mula China, mura, at halos kopya lang ng lumang Soviet S-75. Maikli ang range, limitado ang kapasidad, pero ayos na rin para sa bansang halos walang depensa sa ere noon. Noong dekada 1990, bumili naman sila ng S-200D mula Russia. Mas malawak ang sakop, hanggang 186 miles, pero luma na rin at manual pa ang reload. Pagdating ng 2007, umorder na sila ng S-300PM, mas moderno, mas malakas. Kasabay nito, bumili rin sila ng mga short-range defense tulad ng Tor M1. Pero kahit pa unti-unting umangat ang air defense ng Iran, malinaw na hindi pa rin ito sapat. At yun ang nakakatakot para kay Putin. Kung ang mga sistemang militar na galing sa Russia ay hindi sapat para protektahan ang Iran, ano pa kaya kung mismong Russia ang sumalang sa ganitong uri ng pag-atake? Sa madaling salita, kung kaya ng US na wasakin ang mga pasilidad ng Iran sa isang iglap gamit ang high-precision bunker busters at stealth bombers, hindi malayong kaya rin nilang ulitin ito, kahit saan. At sa gitna ng kaguluhan sa Ukraine, siguradong ayaw ni Putin na makita ng buong mundo
kung gaano kahina ang tunay na kakayahan ng kanyang sandatahang lakas. Kaya habang nakatingin ang buong mundo sa Iran, nakatuon din ang pansin ng Russia at napipilitan silang tanungin ang kanilang sarili. Handa ba tayo sa ganitong klaseng digmaan? Nakabili rin ang Iran ng ilan sa pinakamodernong air defense system ng Russia, ang S-400. Ayon sa ulat ng National Security Journal, ang sistemang ito ay dapat sanay may kakayahang pabagsakin ang US-made B-2 Spirit stealth bombers, ang parehong eroplano na ginamit sa Operation Midnight Hammer para ibagsak ang mga bunker-busting bombs. Pero ang totoo, halos lahat ng gamit ng Iran sa depensa sa himpapawid ay gawa ng Russia. At kung hindi man gawa ng Russia, gaya ng HQ-2, ito naman ay kinopya lang mula sa lumang disenyo ng Soviet Union. At sa kabila ng lahat ng ito, pumalpak pa rin ang mga depensa ng Iran. Maraming posibleng dahilan kung bakit nabigo ang Iran. Halimbawa, kinumpirma na ng Israel na bago pa man magsimula ang Operation Rising Lion, ang unang wave ng airstrikes sa Iran, may mga ahente na ng Mossad sa loob mismo ng bansa. Ayon sa ulat ng The Telegraph, nagtayo ng lihim na drone factory ang mga ahente ng Mossad sa loob ng Iran. At ang mga drone na mula rito, ginamit ng Israel para sirain ang maraming air defense system ng Iran bago pa man ito makapaglabas ng kahit isang missile bilang ganti sa mga fighter jet at bombers na pumasok sa kanilang himpapawid. Pero kahit naging matagumpay ang sabotahe, hindi nito tuluyang nasira ang lahat ng air defense ng Iran. Ang S-400, sa particular, ay inaasahang may kakayahang pabagsakin ang mga fighter jets at bombers ng Amerika. Yan nga ang dahilan kung bakit ginawa ito ng Russia. Ngunit sa katunayan, katulad rin ito ng mga mas lumang sistema ng Iran, wala ring nagawa. Ayon pa sa National Security Journal, ang S-400 ay idinisenyo para hindi agad matarget ng mga anti-radiation missiles at dapat ay kaya nitong pabagsakin ang mga eroplano. Pero hindi ito nangyari, at yan ang kinatatakutan ngayon ni Putin. Ang kabiguan ng Iran ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa Moscow. Dahil kung hindi na kaya ng air defense ng Iran na protektahan sila laban sa ganitong klase ng pag-atake, paano pa ang Russia kung ganito rin ang mangyari? Ayon sa ulat ni Matt Oliver para sa The Telegraph noong June 19, gumamit ang Israel ng 200 fighter jets sa Operation Rising Lion. Karamihan dito ay US-made F-15, F-16 at F-35. Lahat ng ito ay nakapasok sa airspace ng Iran na parang walang kaharap. Ang mga eroplano ay bumiyahe ng halos 2,000 milya at kailangan pang mag-refuel sa himpapawid habang dumadaan sa ibabaw ng Syria. Matapos nito, sinundan pa ng mga B-2 Spirit bombers ng Amerika na lumipad ng libo-libong milya mula US mainland, nag-refuel sa ere at walang sagabal na naisakatuparan ang mga misyon nila. Ayon kay Oliver, hanggang ngayon, wala ni isa mang Israeli aircraft ang napatumba at ang mga air defense system ng Iran na galing sa Russia ay mukhang wala ring nagawa. Ibig sabihin, ang Israel at US ay parehong gumamit ng mga modernong fighter jets at nagtagumpay. Kaya malinaw na ang pagkatalo ng Iran ay hindi lang kahihiyan para sa kanila, kundi pati na rin sa Russia bilang tagagawa ng mga sistemang iyon. Nag-quote rin si Oliver ng defense analyst na si Francis Tusa. Ani Tusa, kailan ba huling nakita ang ganitong klase ng air supremacy? Sa tingin ko, mula pa noong 1967 sa Israel. At bago yon, sa 1944 pa, noong binomba ng Allied Forces ang Germany. 3 araw. Yan lang ang kinailangan para makuha ang ganitong level ng kontrol sa himpapawid. Isang bagay na hindi nakita sa loob ng mahigit kalahating siglo. At nangyari lang ito dahil ang mga air defense ng Russia na ginagamit ng Iran ay hindi pala ganun kalakas gaya ng inaakala ni Putin. Ang Israel at US ay nagtagumpay na ipakita na posible ang airstrike laban sa Iran. At kung kaya nila sa Iran, kaya rin nila sa Russia. Kaya naman hindi mapakali si Putin. Ayon kay Hamish de Breton Gordon sa artikulo niya para sa The Telegraph noong June 23, sa loob ng mga nakaraang linggo, Russia ay hindi kailanman nakaranas ng ganitong klase ng air assault. Ni hindi nga sila nagpapalipad ng eroplano malapit sa frontlines ng Ukraine. Sa kasalukuyan, ginagamit lang ng Russia ang mga glide bomb at cruise missiles na kayang paliparin mula malayong distansya. Ang Ukraine naman ay umaasa sa drones at ilang Western missiles. Bago pa man ang giyera, ang Ukraine ay may 105 fighter jets lang. Karamihan ay lumang MiG-29, Su-24 at Su-25. Kilala ng Russia ang mga modelong ito dahil sila rin ang gumawa noon. Kaya alam nilang kaya itong tapatan ng kanilang air defense. Kahit pa dumating na ang mga F-16 sa Ukraine, hindi ito ginagamit para tumawid papuntang Russia.
Hindi rin sapat ang bilang ng mga ito para gumawa ng air dominance, gaya ng ginawa ng Israel at Amerika sa Iran. Kaya sa madaling sabi, hindi pa nasusubok ng husto ang air defense ng Russia laban sa Western fighter jets. Pero kung pagbabasehan ang libo-libong drone at missile strikes ng Ukraine, may palatandaan na kung gaano kahina ang mga depensang ito. Ayon sa Ukraine Ministry of Finance, as of June 24, nasa 1,188 air defense units na ng Russia ang nawasak sa pamamagitan ng mga Ukrainian attacks. At dahil sa kawalan ng sapat na depensa, napilitan ng Russia na mag-deploy ng mga tinatawag na Hedgehog vans na may spike para tangkain pigilan ang drones. Isang desperadong hakbang na nagpapakita ng pagkukulang ng kanilang air defense. Hindi lang hindi nasusubok ang air defense ng Russia, kundi unti-unti na rin itong nadudurog araw-araw habang tuloy ang gera nila sa Ukraine. Isang malalang kombinasyon ang hawak ngayon ni Putin at ito ang dahilan kung bakit hindi siya mapakali. Ayon pa kay Debreton Gordon, ngayon siguro na pagtanto na ni Putin at ng kaniyang mga advisor na ang kanilang mga depensa ay madaling patahimikin kung may kalaban na may tamang kagamitan, gaya ng Ukraine o NATO. Sa madaling sabi, dehado ang Russia kung US at mga kakampi nito ang makaharap nila. At hindi lang siya ang nagsabi nito. Noong June 12, sa harap ng UK Defense Committee, sinabi ng UK Chief of the Defense Staff na si Admiral Sir Tony Radakin, "Hindi ako nababahala sa lakas ng NATO. Sa totoo lang, napakalaki ng kalamangan natin kumpara sa pangunahing banta, ang Russia." Dagdag niya, ang tanong dapat, gaano kabilis natin makukuha ang kontrol sa ere kung sakaling magdigmaan tayo laban sa Russia? Dahil kapag nakuha mo ang kontrol sa himpapawid, mas madali mong maapektuhan ang isang bansa, lalo na ang kanilang ekonomiya. Tama ang punto ni Radakin. Ayon sa kanya, nagbago na ang pananaw ng NATO pagdating sa Russia. Dati, ang isipin ng mga leader ay kung paano mababawi ang mga teritoryong sinakop ng Russia, gaya ng sa mga Baltic states kung sakaling lusubin. Pero ngayon, iba na ang mindset. Sabi ni Radakin noong June 12, "Ang kalamangan natin ang mismong pumipigil sa Russia. At sa buong karera ko, ngayon lang ako naging ganito katiyak sa tagumpay ng NATO sa pagpigil sa agresyon ng Russia. Dahil nasa NATO pa rin ang US at dahil naipakita nito sa Iran kung gaano kalakas ang overmatch o teknikal na kalamangan sa gera. Napagtanto na rin ngayon ni Putin na hindi sapat ang Air Force at Air Defense ng Russia. Kung mas malaking digmaan ang haharapin, mas malaki pa sa nangyayari sa Ukraine ngayon." Ipinagpatuloy ito ni Matt Oliver sa kanyang artikulo sa The Telegraph. Ayon sa kanya, para sa mga military analyst, isa na itong malinaw na palatandaan. Ang mga air defense system ng Russia na matagal nang kinatatakutan ng NATO ay maaaring hindi pala ganoon katibay. Nawala na ang fear factor ni Putin dahil sa ginawa ng US at Israel sa Iran. Para bang naging test run ito, unang beses na nasubukan ang air defense ng Russia sa totoong banta na maaaring gawin ng NATO. At pumalpak ito. Ngayon, mas kampante na ang NATO na kaya nitong ulitin ang ganitong klaseng opensiba kung sakaling magkadigmaan talaga laban sa Russia. At sa kabilang banda, mas malinaw na rin na hindi magiging epektibo ang gusto ni Putin na estilo ng gera kung NATO ang kakaharapin niya. Ayon kay dating US Air Force Lieutenant General David Deptula, malinaw ang epekto kapag walang kontrol sa himpapawid. Aniya, sa gera sa pagitan ng Russia at Ukraine, kitang-kita ang epekto kapag walang may hawak ng air superiority. Nagiging patagalan ng banggaan sa lupa at attrition warfare ang labanan. Pero sa nangyari sa Iran, dahil may air superiority ang US at Israel, nabigyan sila ng kalayaang umatake kung kailan nila gusto. Ang ganitong uri ng attrition warfare ang gustong estilo ni Putin, patagalan ng lakas sa lupa. At totoo, gumagana pa rin ang ground forces ng Russia sa Ukraine kahit bumabagal. Pero kung NATO na ang kaharap, hindi na yan uubra. Hindi dahil kulang sa sundalo ang Russia. Alam naman natin na kung bansang tulad ng Latvia o Estonia ang umatake, kaya itong tabunan ng Russia. Pero ang problema, kapag inatake ang alinmang NATO nation, buong puwersa ng alyansa ang sasagot. At kasama roon ang napakalaking air force na hindi kayang tapatan ng Russia. Tandaan, ang Iran nakaharap lang sa 200 fighter jets at ilang B-2 bombers. Pero kung NATO ang makaharap ng Russia, ayon sa datos ng statista noong March 2025, maaaring dalhin ng alyansa ang tinatayang 22,377 aircraft units. Oo, mahigit 7,700 doon ay non-combat helicopters. Pero kahit tanggalin mo yon, halos 15,000 combat aircraft pa rin ang natitira, isang air force na hindi pa nasasagupa kahit kailan ng Russia.
At kung ang air defense ng Iran ay pumalpak na sa mas maliit na puwersa, paano pa kaya ang sa Russia? Dagdag pa ni De Breton Gordon sa artikulo niya sa The Telegraph. Sa loob ng gera sa Ukraine, si Putin mismo ay hindi pa talaga nalalagay sa panganib. Lahat ng sakripisyo ay nasa balikat ng kanyang mga sundalo. Mahigit 1 milyong sundalo na ang napatay o sugatan dahil sa kanyang ambisyon. Pero ngayong nakita na niya kung paanong kayang pasukin ng US at Israel ang Iran para patumbahin ang mga scientist at military leaders, mas lalo siyang manginginig, lalo pat unti-unti nang nakakapag-operate din ang Ukraine sa loob ng mismong teritoryo ng Russia. Huwag nating kalimutan na ang Mossad ang isa sa dahilan kung bakit naging matagumpay ang operasyon sa Iran. At sa Ukraine, napatunayan na rin ng kanilang intelligence community na kaya nilang mag-operate ng malalim sa loob ng Russia, gaya noong Operation Spiderweb. Lahat ng elementong kailangan para ulitin ang ginawa sa Iran, pero sa mas malawak na saklaw, ay nariyan na. At alam yon ni Putin, nakikita niya, pero wala siyang magawa. At heto pa ang dahilan kung bakit lalo siyang natataranta. Wala na ang takot ng mundo sa air defense systems ng Russia. Sa artikulo ng The Globe and Mail noong June 23, ipinaliwanag nila na sa loob ng mahigit 45 years, mula kay President Carter hanggang kay President Biden, walang US President ang nangahas na atakihin ang Iran. Ang dahilan, sobrang delikado at sobrang destabilizing. Pero isang gabi lang, binago iyon ni President Trump. Sa pamamagitan ng US airstrikes, tuluyang nabura ang respeto at takot sa defense capability ng Russia. Hindi lang yan, napahina pa lalo ng US ang Russia dahil inalis nila ang isang kaalyado na nagsusupply ng drones at missiles kay Putin. Ngayon, ang mga armas na itinatayo ng Iran ay ipapadala na lang para labanan ang Israel at posibleng mga US bases sa Middle East. Pero mas mahalaga pa rito, ipinakita ni Trump na handa siyang sumugal. Ayon nga sa The Globe and Mail, mataas ang pustang ginawa ni Trump ngayong weekend. Pero operationally, pinatunayan ng US military ang kakayahan nito sa tumpak na opensiba at matinding puwersa. Isang mensahe na narinig sa bawat sulok ng mundo. At ang pinakamalakas na dagundong ng mensaheng ito ay sa Moscow narinig. Ngayon, iniisip ni Putin, kung kayang atakihin ng US ang Iran, isang bagay na iniiwasan ng Amerika ng halos 5 dekada, gaano kalayo na lang ba para atakihin din nila ang Russia? Lalo na ngayong parang wala nang silbi ang ceasefire negotiations sa Ukraine. Baka tingnan ni Trump ang isang direktang atake sa Russia bilang option. At ngayon, naniniwala siyang pwede itong gumana. Bakit? Dahil nakita niyang gumana ito sa Iran, isang bansang may parehong air defense systems na ginagamit ng Russia. Alam din niya na mahina na ang depensa ng Russia matapos ang mahigit 3 taon ng digmaan. At sa likod niya ang buong puwersa ng NATO, mas matinding panganib pa ang kayang ihatid ng US sa Russia kaysa sa kahit anong nakita natin sa Iran. Sana lang, ayon kay Putin, hindi na umabot sa ganun. Sana, ang Operation Midnight Hammer ay makadistract sa Amerika at hilahin ito sa mas malalim na gulo sa gitnang silangan. Pero sabi ni US Secretary of Defense Pete Hegseth, hindi iyon mangyayari. Matapos ang strike, sinabi niya sa press, sinabi na ng ating Pangulo at malinaw ang direktiba, hindi ito isang open-ended operation. Ibig sabihin, hindi gagamitin ng Amerika ang Operation Midnight Hammer bilang simula ng mas malawak pang opensiba sa Iran. Pero kung may ganti, may sagot ang Amerika. Hindi mangyayari ang isang walang katapusang giyera kung ang Amerika ang masusunod. At dahil mukhang hindi nalalala pa ang tensyon sa Middle East, malamang ay muling babalik ang atensyon ng US sa mas malaking banta, ang Russia. At sa muling pagharap nila sa Moscow, isa lang ang makikita nila, isang kalabang sobrang iningay sa propaganda, pero kulang pala sa tunay na lakas. Pero ang totoo, baka hindi na rin kailangan pang maghintay ni Putin para maramdaman ang bugso ng lakas ng NATO at Amerika. May isang napakalaking galaw ang ginawa ng NATO para sa Ukraine. Isang galaw na maaaring magbago ng lahat. Isang galaw na, kung tutuusin, posibleng makaiwas na sa anumang airstrike laban sa Russia. Paano? Alamin sa susunod naming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mga bagong update kaugnay ng epekto ng US airstrike sa Iran at kung paanong unti-unti nang ginigiba ng mga pangyayaring ito ang pundasyon ng kapangyarihang matagal nang ipinagmamalaki ng Russia.